Hi guys! I'm Teacher Jana and welcome back to my math class. So for today, we're just going to continue our PRB series, and this time, mag-focus naman tayo sa rate. So yung mga bagay na dapat inyong tandaan is yung pagde-divide din niya dito. You have to be careful, and syempre kailangan alam ninyo yung rules in division, lalong-lalo na kapag involve ang mga decimals. At syempre kailangan nyo ding tandaan yung pag-convert ng decimal to the rate. Ano pang hihintay natin? Kunin nyo na ang inyong mga ballpen at papel para tayo ay sabay-sabay na mag-solve. Let's start answering rate. So, the last time, nakapag-discuss na tayo kung paano sagutan ng PRB. And the second part, nag-focus tayo sa percentage. Ililink ko na lang sa inyo or ilalagay ko yung link dito sa description box para naman mapanood ninyo at mas maintindihan nyo pa yung series of lessons na to. So, I highly encourage you to watch all these videos para mas masagutan nyo pa at mas maintindihan ang lahat. Okay? Enjoy! So, last time, nung first video natin, diniscuss natin ang pagle-label ng mga problems para paano gamitin ang pyramid formula na ito at kung paano mag-multiply or divide. Siyempre, i-labelan muna natin yung problem na to. Diba? I told you last time na kapag ang problem or yung number ay after ng word na of, siya ay ang tinatawag na base. Yan. Kapag naman, ang tanong sa question ay what percent, guys? Ibig sabihin niya nawawala ay rate. And obviously naman sa problem na ito ay nawalang number na may percentage symbol. Basically, yun yung nawawala, yung ating rate. And wala namang iba ang 200 kundi ang percentage. Gagamitin na po natin yung pyramid P, R, and then the B. This time, nawawala po yung R. Kaya ang formula natin ay P over B or division. Diba po? I-discuss ko na rin ito during our first video. And then, syempre, guys, kapag ginawa na natin yung equation, rate is equal to 200 over 1,000. So, yung P nilagay natin sa taas at yung base naman ay nasa baba. Syempre, kapag tayo ay nagko-compute sa mga exams, lalong-lalo na kapag paper and pencil examination, ang ginagamit natin ng pagko-compute kasi bawal ang calculator, we make use of the long division. Ayan, yung ganitong symbol. Now, in long division, yung nandito sa loob na part, yan po ang dividend. At yung nasa labas na part, ayun naman ang divisor. Kapag ganito ang equation ninyo na fraction form siya, remember na ito yung numerator, ito naman yung denominator. Now, ang numerator po ang laging nasa loob ng division line. Okay, or long division, sorry. Yung nasa labas naman natin, yun yung denominator. So, 1,000. Hindi po siyang pwedeng pagbaliktarin. Take note of that. Hindi po pwedeng pagbaliktarin dahil magiging mali ang sagot ninyo. So, our equation is 200 divided by 1,000. So, 200 divided by 1,000 cannot be, diba? Ang process kapag cannot be is we put here decimal point and then 0. So, cannot be point and then 0. Pansinin niyo kung saan ko nilagay yung decimal point. In between these two, 0. Para hindi po kayo dapat malito sa paglalagay ng decimal point. Hindi kayo mamali ng sagot. 2,000 divided by 1,000 is 2. 2 times 1,000 is 2,000. And then, minus na natin siya 0. So, 0.2 na yung sagot. Kailangan pa natin siyang i-convert sa rate by moving the decimal point from the left going to the right twice. So, magiging 20% siya kasi kulang yung basket, diba? Ayun. So, 20% ang sagot. So, this is the traditional way of answering the rate. Paano naman kapag ganito yung question? Basically, diba, ito na naman ang base at ito ang percentage. Nawawala na naman natin ay rate. Now, so R is equal to P over the B. P, R, and then B. That is 100 divided by 2,000. Again, diba, let me remind you, ang denominator po ang nasa loob ng ating solution or ng long division. And then 2,000 sa loob. So, 100, hatiin mo sa 2,000 cannot be, diba? So, ang gagawin natin is point and then 0. Para
about this problem, ma'am? Yung 1,000 kaya pwedeng i-divide sa 2,000? Siyempre, hindi na naman, diba? Cannot be. So, ang gagawin na naman natin ay magpuput tayo. So, cannot be another 0 here sa taas and then 0 na naman dito. So, bago ka maglagay ng 0 dito sa dividend mo, dapat 0 muna sa taas. Kung hindi nyo alam itong pagdi-divide ng decimal na to, I'm going to create another video para turuan kayong mag-divide ng mga ganitong klaseng number. So, our given now is 10,000 divided by 2,000. Ilan bang 2,000 meron sa 10,000? Siyempre, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. So, 5. 5 times 2,000 is 10,000. So, the answer is 0.05. When you convert that to the rate, ang magiging sagot po ay 5%. So, the final answer here is 5%. Ma'am, paano naman po kung gusto namin mag-shortcut or gusto namin mag-ibang solution? Ano po yung mga possible pa? And for this problem, lalabel na naman natin sila. So, after the word of is the base. And this is, of course, kapag what percent ang hinahanap or question, nawawala ang rate. And wala nang iba ang 500 kung hindi ang percentage. When we solve this, diba, ang rate is equal to P over the base. So, 500 over 25,000. Ma'am, what if po gusto ko ring mag-shortcut at gusto kong i-cancel yung mga zero? Possible po ba yun? Kagaya ng ginagawa sa percentage? The answer is yes. Meron lang konting pagkakaiba. Kung sa percentage, kinakancel natin lahat ng zero. Dito, kung ano yung kinancel mo or ilan yung kinancel mo sa percentage, yun din yung number of zeros na ika-cancel mo sa base. So, sa 500 natin, ika-cancel natin yung dalawang zero. Dalawang zero lang din ang pwede sa base. Our solution will already be 5 divided by 250. Kapag nag-long division tayo, 5 ang nasa loob or yung numerator, divided by 250. 5 divided by 250 is cannot be, so point and then 0. And yung 50, kaya lang yung 50, hindi na naman natin i-divide by 2. Pwedeng i-divide by 250, cannot be na naman siya. Kaya, 0 muna sa taas, bago dito. Now, we can already divide 500 divided by 250 is 2. 2 times 250 is 500. So, the answer is 0.02, or when we convert it to rate, this is 2%. Tignan nga natin kung yung solution ng traditional ay 2% pa rin ang makukuha natin. So, kapag traditional way, 500 divided by 25,000, right? So, 500 divided by 25,000, guys, point and then 0, kasi cannot be na naman. So, 5,000 divided by 25,000, cannot be na naman 0 dito sa taas. And then 0 dito. So, magiging 50,000 na siya. 50,000 divided 25,000. So, magiging 2 times 25,000 is 50,000. 0.02 pa rin yung lalabas. So, unlike sa percentage, hindi na natin binalik yung mga kinancel natin kanina. Bakit nga ba mas madali kapag ina-cancel natin yung mga zeros, kagaya nitong mga to? Nga ba kailangan nating mag-cancel ng zero kapag tayo ay nag-answer ng rate? Or bakit mas madali kapag nag-cancel ng zero? Kagaya nitong problem na to, diba? As you can see, sobrang daming yung zeros. To the point na aabot na kayo sa million-million. So, paano yun, diba? This is, again, ito yung base natin after the word of, and this is the percentage. So, pag sinolve mo yan, 160,000 over 400,000. So, nasa loob na naman yung 160,000 divided by 400,000. Dami, diba? Nakakatakot siyang tignan kapag kaganyan na ang laki-laki ng mga numbers. So, 160 divided by 400 is cannot be, so 0.0. So, magiging 1.6 million siya. So, pag nagbilang ka, diba? 400,000, 800,000, 1.2 million, 1.6 million. So, diba? Ang nag-aabot ka sa million-million. So, 4. Although, yes, makukuha mo naman yung tamang sagot. Kaya lang ang daming zero. Time-consuming kasi magsulat ng mga 0, 0 na ganito sa exam, diba? What if i-cancel natin silang lahat? Or yung mga zero, hindi naman lahat. Kung ilan yung numbers, guys, na kinancel nyo dito sa base natin, guys, for example, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, may isa pang 0 dito sa 160, 4. Dito ay 4 lang din ang pwede mong i-cancel. So, equal number of zeros yung dapat ninyong i-cancel sa kanilang dalawa. So, magiging solution na natin is 16 over 40. Diba, mas maliit, mas hindi siya komplikadong tignan. So, 16
16 divided by 40 cannot be 16 divided by 40 cannot be 0.0. So 40 or 4, 8, 12, and then 16. Diba? So or 40, 80, 120, 160. 4 times 40 is 160. 0.4 pa din or 40% yung mauuha ninyo. Diba? Ganun lang siya kapag nag-cancel ka ng mga zero. So, try natin na naman sa number na to. So, again, ito na naman yung base natin dahil after siya ng word na off. Tapos, ito yung ating percentage. So, sa 280,000, meron na namang 4 na zero. So, ika-cancel ko siya. Kung 4 na zero, meron sa 280. 4 na zero lang din ang pwede kong i-cancel sa 800,000. So, ang our solution would be 28 divided by 80 or 28 divided by 8. Mas maliit, mas hindi komplikado. 28 divided by 80 is cannot be, so 0.0. So, ilang 80 meron sa 280? Siyempre, tatlo. Si 80, 160, tapos 240. So, tatlo lang. 3 times 80 is 240. And then, minus, may matitirang 40. Pag may remainder ka pa, pwede ka pang mag-bring down ng 0. And then, 400 divided by 80. 8 times 5 is 400. Or 8, 16, 24, 32, and then 40. So, 5. 5 times 8 is 40 or 400. So, 0.35 or 35%. Yan po yung ating sagot. So, hindi na tayo naglagay ng maraming zero. Ma'am, what if ayaw ko po yung ganito, nalilito po ako sa pagka-cancel? Okay lang naman kung traditional way yung gagamitin mo. It's fine with me. Pero, ang mas maganda talaga sa exam, ay i-cancel mo lang yung zero para mabilis mong masagutan yung problem and hindi ka na magsulat ng maraming zero at ma-intimidate pa sa mga numbers na malalaki. So, I hope na mag-comment kayo kung ano yung mga naging experiences niyo sa pagsasagot ng mga problems na to. And syempre, kung may mga katanungan kayo, comment down below para naman tuloy-tuloy ang ating lesson. Syempre, bibigyan ko na naman kayo ng another assignment with base naman. Ito na naman ay i-discuss natin sa next video natin. So, abangan ninyo yan. Yan, screenshot ninyo, post ninyo. Yan, try to answer this at home. And then, I will explain that in my next video. So, up next, syempre, ang base na ang susunod. And for more videos and questions about PRB, please don't forget to comment, like, share, and syempre, subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga lessons kung susunod. So, see you guys soon! Thank you for watching! Bye!